may nakakausap ako, mga Visayan Black, taga Bohol, taga Cebu, ayaw na nilang bumoto in favor of the Kaya na magtanong pre. kahit ang Mindanao medyo kinakabahan kasi definitely it will affect their standing pagdating sa 2028 elections. Harapin natin ng totoo. Ikaw, BBM, masakit man pero totoo. Hindi kang mamananalo eh. Kung hindi kay Sara, totoo yan. Oh, di ba pinalabas na nga ni Sara yung video na pumunta kayo ng bahay ng Davao. Hindi ka nakilala eh. Hindi nga kilala kay Marcos pero hindi kayo nakikita. The plenary will be electing who will be the opposition team at i-approve. Pag in-approve po yung committee report na yan at makikita po namin kung sino ang talagang mag-a-approve niya, makakampi niyan, palagay ko po naman talagang tatawid na po yan ng impeachment course sa Senado. Eskwelahan pa ng mga high school sa buong Pampanga at sa iba pang mga probinsya ng buong Central Luzon. So yung pong opisina na yun na sinasabi ko ay nasa likod ng Angeles City Library. Ngayon po, yung office na yun pinondohan ng Kabataan Party List. Hindi lang po liderato ang mawawala, kaya naman pala itong si Tito, talaga namang minamadali at gusto madaliin na ang impeachment ni Bibi Sara. Oo, ganyan ho sila ngayon, natatakot dahil baka mabawi ang kapangyarihan na, panandali ang binibigay sa kanila para, alam niyo naman, ang mga tirada nila. Pero bago natin simula ng ating talakayan patungkol dyan, san like, san share, samahan mo na subscribe. All goods na po tayo dyan. Andyan yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, ang shoutout segment natin. At kung hindi ka pa na-shoutout, comment lang ho. At mamaya baka isa ka na sa na-comment natin at na-shoutout. Ito, simulan na natin. Meron hong balita rito. Liderato, baka mabawi na sa kanya. Kaya, minamadali na itong impeachment ni Bibi Sara. At marami na hong nagsabi na hati na ho ang opinyon ng iba't ibang mga kongresista, mapabisaya Mindanao. Parang ayaw na ho nila makialam dahil natatakot sila mabawian o mabalikan sa 2028. Totoo naman yan. Bakit? Ano ba ang gusto ng taong bayan? Ano bang iniisip nyo bakit nila pinagtutulungan si Bibi Sara? Kasi kumakamal-kamal sila na mali-maletang pera ngayon. So ayaw nilang mawala yun. Di ba? At bukod doon, kung sakasakali, na makapasok nga si Bibi Sara at matapos yung impeachment, meron pa dyan. Meron mga bagay-bagay na meron pa silang pambato kay Bibi Sara. Kaya takot na takot sila. Kaya mga ito, sobrang alam mo yung kailangan gawin natin lahat. Kailangan hindi makatakbo si Bibi Sara. Gumawa tayo ng paraan. Yun ang mga utak talangka. Kala nyo makakaisa kayo, no? Okay, pasok natin to para masabi nyo at malaman nyo kung ano yung mga balita ngayon. Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Jill Emprido ng Abante. Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mahulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Talaga? Anya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize
the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Hindi, mali yan. Oo, hindi ganun. Ang sabi, hindi mo pwedeng madaliin. Yung interpretation lang nila yan kasi meron silang hinahabol na timeline. Oo, para hindi nga makatakbo si VP Sara kasi mauubusan na sila ng oras eh. Ito, pakita ko ha. Sabihin ko sa inyo, mag-end na po yung magre-recess na po sila. Kailan sila babalik? Oh, sa Mayo na. Mayo na ang balik nila. Kaya ito, isipin nyo, kaya sila sinasabi nito ni Tutasin at ni Pinky, na kailangan daw mabilisin o madaliin na. Hindi naman ganyan ang sinabi ng Supreme Court eh. Walang gano'n na madaliin. Sa interpretation lang nitong mga unggoy na ito, at sasabihin nila na gano'n ang interpretasyon na nila. Eh siyempre, hahabulin nga nila yung masibak si VP Sara eh. Kaya takot na takot itong mga ito eh. Hindi kasi meron nabanggit na rito si Congressman Paulo Duterte. Nahati na ho ang opinion ng mga kongresista kung sasali pa ba sila dito sa impeachment ni VP Sara. Kaya ngayon, ito, siguro may timeline siya na kailangan madaliin nyo. Kasi ako madadali dito. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. Yun! It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay. Alalahanin nyo, konti lang ang majority, konti lang ang majority ngayon. Iilan na lang sila. 'Di ba? O sige, ang majority ito si Tuta, si Pinky, si Virus. Sabihin na natin si Coco, si Bumbum, 5. O sino pa? Isama mo na diyan yung dalawang Paul 2, 7. O sino pa ba na pwede nyo isali sa kanila? Kasi itong mga ito, yung iba dyan, natatakot na ho. O, kagaya ng sinabi dito ni Congressman Paulo Marcoleta, hati na ang opinion. Lalong-lalo na yung mga congressman na taga Visayas at Mindanao. So ito, malamang sa malamang, kung hindi makukonvene, mababasura pa lang dito sa Pero expected nyo na gagawa ng paraan yung mga unggoy na yan na umabot dyan sa Senate. Baka bukas pagbotohan na sa plenary kung meron bang article of impeachment. Pero ano ang sabi ni Congressman Paulo Marcoleta rito? Na tila ba ngayong gustong madaliin ng Committee on Justice ang impeachment process kay Vice President Sara nung malaman nila na may mga petition sa Supreme. Wait. Ayan. Ulitin natin. Kasi nagmamadali ka eh. Pasok. Masasabi mo na tila ba ngayong gustong madaliin ng Committee on Justice ang impeachment process kay Vice President Sara nung malaman nila na may mga petition sa Supreme Court na ipatigil itong illegal na impeachment kay VP Sara? Ang pakiwari ko dyan, gusto nilang dito pa lang sa hearing, pakiwari ko lang, siraan nila ng lubusan si Vice President Sara. Kasi doon sa Senado, walang mangyayari dyan. They don't have the numbers in the Senate. Kaya dito pa lang, gusto nilang sulitin ang mga hearings. Itong mga natitirang hearing ng Justice Committee, tatawagin nila kunyari yung mga witnesses para siraan si VP Sara. Yun lang ang goal. Sa tingin ko, yun ang kanilang goal. Siraan si VP Sara with the hope of bringing down her ratings. Yun ang binabalak nilang. Dahil alam nila sa Senado, wala silang pag-asa. Pero sir, sa Kongreso po ba makukuha nila yung numero para ma-impeach si VP Sara? Sa akin, may nakakausap ako, mga Visayan Black, taga Bohol, taga Cebu. Ayaw na nilang bumoto in favor of the impeachment. Kahit ang Mindanao medyo kinakabahan. Kasi definitely it will affect their standing pagdating sa 2028 elections. Malaking factor yun yung pagsisara, pumirma kasi impeachment, baka may balik pagdating sa 2028, baka hindi ka na manalo. So ayaw nilang magdalawang isip. Ayaw nilang
mag-gamble pa. Mahirap na maglaro. Kumbaga, sabi na, titiisin ko lang to. Ilang ano lang naman, ilang taon na lang. Walang pondo, wag lang ako matalo. Tama. Pagdating sa Tama yun. Tama yung sinabi ni Kong Paulo. Actually, meron na hong taga Benguet ho ata na mayor ang hindi nabigyan ng 80 million na pondo dahil inimbitahan niya lang si BP Sara sa kanila. So, ganoon ang laro ng mga kalaban ngayon ni BP Sara. Numbers gaming, alyado, alyansa. Pero, yung iba, okay lang, walang problema. Dahil pagdating naman ng araw, sino naman ang mamamayani dito? Diba? Dahil alam nyo naman, ang nangyayari ngayon, bahong-baho na ang pangalan ng mga bangag at mga kaalyado ni Bangag. Pero ipapakita ang video sa inyo, talagang sobra-sobra ang paniniwala ng mamang ito na bakit na walang makakatalo kay BP Sara. Wala. Kahit ngayon nagpapalabas sila na si Lenny nililigawan nila. Ano ba laban ni Lenny? Diba? Isipin mo nga yun. Nung nakaraan, bago manalo ito si Bongit, nagpalabas sila na napakaraming eksena. Sa Ayala. Pinuno daw ng kulay pink. Ano nangyari? Di ba wala, talo? Hindi, sa totoo lang kasi kung ang laban noon, kaya lang naman nanalo si Bongit ay dahil sa mga Duterte. Isipin niyo yung kanta. Si Andrew E. ang kumanta noon, no? Credit na lang to kay Andrew E. yung kanta niya. Ano sabi? Na Inday Sara, here we come. Duterte! Eto na Inday Sara, here we come. Ano sigaw ng taong bayan? Duterte. Wala naman sinabi doon na, eto na Inday Sara, Marcos. Walang ganon, di ba? Kaya nung tumutugtog yung kanta ni Andrew E. ngayon, na yun, talagang tuwan-tuwa ang mga taong bayan. Yun ang nagbigay sigla. Hindi yung mga ibang ngayon, eto na naman. Meron pa nga tayo na pakinggan dyan Tandem daw ito yung basurero ng MMDA tsaka yung aso na liligaw. Magtatandem daw. Lagot daw ang mga Duterte dahil magtatandem. Binibigyan ho kayo ng 2 linggo. Kilala nyo ba yung basurero ng MMDA at saka yung asong naliligaw? Kilala nyo ba yon? Binibigyan ho sila ng 2 linggo para sagutin. Nako, yari kayo ngayon. Balita natin, sabi doon ni Attorney Paulo Panyelo, kakasuhan na ito. Yung asong naliligaw. Alam niyo naman yung aso na yan, mahilig yan na magwala Diba? Kahit saang mga basta Duterte ang babatikusin, lalabas at lalabas yan tuloy. 2028. Yan ang mindset ng mga ibang kongresista. Sinishare ko lang sa inyo. May tanong kayo kay Kong. Kung ano pong masasabi mo dun sa isang congressman na 80% daw ng mga tao ay pabor daw sa impeachment ni BP Sara? Hindi ko alam kung sinong survey firm galing yon. Hindi ko alam, pero ang namamayani na sentimento ng taong bayan kung paano sila makatawid sa pang-araw-araw na kahirapan na kanilang tinatahak. Tama. Araw-araw. At ito Congressman Paulo Duterte, may nababalitaan ho kami. Paulo Marcoleta, may nababalitaan ho kami na naku po, yung mga sasawsaw daw dyan sa pagboto sa impeachment ni BP Sara at yung mga senador na talagang magpapakita ng gilas dyan sa impeachment ni BP Sara, iba-blacklist ho ng inyong kapatiran. Ito ay napanood natin at na-vlog na rin natin doon sa ni Miss Cathy Binag. Malaki bilang ang mga INC. Hindi biro yan. Pag sinabi ng punong namamahala dyan, ito ang iboto mo, solid yan. Walang makakalampas dyan. Kung sinabi, ito lang ang iboboto nyo, wag nyo iboto yung mga umaapi sa mga Duterte, tapos ang karir nila. Hindi, totoo tayo hindi tayo nagbibiro. Isama mo pa dyan yung ibang religious group. Naasar-naasar, okay? OJC, naasar-naasar dyan sa mga dorobo. Hindi, wag nyo na natin wag na natin sila papormahin. Talagang iba-blacklist na talaga yan. Halimbawa, sinabi, sige, ito na, ito.
Hindi niya mananalo kahit sa apu-apuhan. Oh, sinabi ni Catherine Binag yun. Dapat ganun. Oh. Hindi, talaga naman may sinasabi naman talaga itong religious group na ito eh. Ayaw nila ng impeachment kay BP, ayaw nila ng impeachment ni BP Sara, lumabas sila. Hindi kami pumapabor dyan sa impeachment ni BP Sara, magtrabaho kayo. Yun ang sinasabi dati. Oh, totoo, lumabas nga sila. Oh, eto na naman, nangulit na naman sila for the second time. Oh, lumabas na naman sila. Talagang makukulit itong mga taga-kamara na to eh. Oh, for the third time, wala na kayo, blacklist na kayo. Yan ang gagawin sa inyo pag hindi kayo magsitigil. Ah, tama. Eh di kasi ayaw nilang maniwala na wala na silang, walang ipang tatapat sa mga Duterte. Aminin natin sa hindi. Walang makakalaban. Ibig sabihin, meron kayo ipang tatapat pero hindi mananalo. Walang kayang tumalo. Kahit balik rin na natin ang survey. Eh kayo nga, nagpapasurvey nga kayo ng puro kasinungalingan eh. Pero Duterte pa rin sinisigaw ng taong bayan eh. Oh, ipasok natin to. Anong gawin nyo? Wala, kahit anong gawin, pabalik-balik ta rin nyo. Ikaw, BBM, masakit man pero totoo. Hindi kang mamananalo eh. Kung hindi kay Sara, totoo yan. Ito! Ba't hindi natin aminin ang totoo? Huwag na natin pag-usapan BBM tayo, investment tayo. Yan nangyayari lang. Realidad, Manileño ako eh. 69 na ako. Mga putang ina nyo. Kaya gusto nila maipin si Sara. Kasi pag si Sara talaga, tinuod. Alam ko, suruin yan. Kaya, totoo, kaya takot sila. Kasi nga, marami silang anomalya. Magkano yung tinatawag na mali o tinawag na ginastos daw ni Inday Sara? 125 million. Gawin na natin trilyon. Trilyon na, para masaya na kayo. Ba't ako nagmumura? Nang walang niya kayo eh. Yung edad ko na to, alam ko na ang mga pangyayari. Anong nakalagay sa Asia News, nakakaya? Number 3 tayo, pangatlo tayo sa mga korap. Hindi lang korap, sindikato na gobyerno. Eh, sabihin man natin adobe, bulldozer ang mukha nyo. Wala, hindi makitinatablan eh. Pero ito lang masasabi ko. Rumaldez, kung totoo yung sinasabi mo, iyan ang sinasabi kong karma. 69 na ako eh. Kasi hindi naman sa pagano, dati rin tayong mandirigma, loko. Ngayon, kumbaga sa Bisaya, buutan na, alam natin may karma. Ang karma hindi naman tatama sa inyo eh. Tatama sa anak mo. Isa lang ang masasabi ko. Harapin natin ang totoo. Ikaw, BBM, masakit man pero totoo. Hindi kang mamananalo eh. Kung hindi kay Sara, totoo yan. Oh, di ba pinalabas na nga ni Sara yung video na pumunta kayo ng bahay ng Davao. Hindi ka nga kilala eh. Hindi nga kilala kay Marcos, pero hindi kayo nakikita. O ito, ibenta natin, balik na natin uli sa impeachment. Bakit gusto nyo ma-impeach si Sara? Alam na natin, lahat kayo kongresista. Kung ngayon, pinagmumura ngayon si Sandro, mayabang ka, wala kang mang ginagawang batas. O, pipirma, naghanap ka ng pirma. Pero ng mga taong bayan, ibabayad nyo. Totoo, hindi. Totoo yan. Nakakaya na, no? Eh, wala nga kayong kahiyan eh. Yun lang ang masasabi ko. Para sa akin, gagawa siguro ang Supreme Court na hindi matuloy yan. Kung matuloy man yan, ewan ko lang. Hindi wala akong binabanggit na gulo. No? Wala akong basta, ewan ko lang. Malakas si Sara kahit anong gawin nyo. Yan ang katotohanan. Kaya eto hindi nagsisinungaling tong mama na to. Tumanda na nga siyang ganyan eh. Alam niya ang sitwasyon. Bakit kailangan impeach si BP Sara? Eh kasi nga, gusto nila yung pagpatuloy ang kanilang pagnanakaw dyan sa Kamara. Ayaw nilang maubusan ng pera. Natatakot na nga eh. Dahil yung mga iba, parang ayaw na raw, ayaw na makisausaw eh. Kagaya nito, Abante denies alleged threat to lawmaker over Duterte. Sige nga, pasok nga natin to. Ano yung alleged threat na naman? Kung takot na kayo, tigilan nyo na kasi. Pasok. Ang session natin this week, paano po ang magiging diskarte ng mga kongresista sa pagtalakay po noong impeachment case ni VP Sara after na determine ng Committee on Justice na meron pong probable cause? Well, of course, ngayon po ay amin nang pinoporma yung prosecution team, no? At yung report ng Committee on Justice plenary, maaari mangyari po yan by Monday or Bukas. Tuesday. But within the week, pagbubutuhan po yan at the plenary will be electing who will be the prosecution team
at i-approve. Pag in-approve po yung committee report na yan, at makikita po namin kung sino ang talagang mag-a-approve niya, makakampi niyan, palagay ko po naman talagang tatawid na po yan ang impeachment course sa Senado. Opo. Do we have... Yan ang sabi niya. Posible nga talagang tumawid kasi alam niyo naman yung iba. Pero, baka mamaya, last minute, magbago ang sitwasyon. Hindi kasi narinig natin sinabi ni Kong Paolo Marcoleta, yung mga taga Visayas Mindanao, parang hati na ang opinion. At meron na rin mga taga Luzon na parang ayaw na raw nila makisawsaw. Kasi pag nag-endorso si Bibi Sara sa 2028, sure ball, papasok. Huwag kayo magsinungaling. Marami nang inendorso si Bibi Sara. Yung iba nga dyan, trinaydor pa siya sa Cebu, diba? Inendorso ni Bibi Sara yun. Malakas yung kalaban ng babae na yun. Laglagan to ka ng babae. Pasok ngayon yung traidor. Kaya ngayon, nawala tayong gana dyan. Kaya sabi ni Bibi Sara, hindi muna ako mag-i-endorso. Pero pag-aaralan niya ni Bibi Sara, pagdating, kukuha siya ng totoo. Ayaw niya na mangyari nung in-endorso niya, nung nanalo, akala mo kung sino na. Meron talaga siyang in-endorso na taga Cebu. Makapal din ang makapal. Kilala niya, type niyo sa comment section. Believe lang ako doon sa mga in-endorso ni Bibi Sara, talagang pumapalag sa kamera. Si Congressman Bong Suntay, pumapalag yan. Talagang pinaglalaban niya si Bibi Sara. Diba? Yan ang mga dapat i-endorso. Yung mga hindi may endorso ni Bibi Sara at lalapit kay Bibi Sara sa 2028, manigas muna kayo. At dito sa mga yung unang pumirma doon sa nagkakapirmahan dahil sa 150M, sabi? Yun may nagsabi noon, di ba? 777, yun ang tema noon Kaya mabilis na pirmahan ngayon, nagkabukingan. May balita tayo. According to Bugris, mukhang lumilipat na ng kampo si Balulong. Hindi pa tayo sure dyan, pero yan ang sabi niya sa kanyang vlog Mukhang magkakampihan na at merong ilalaglag. Pero wag muna nating anuhin yan. Kukuha tayo ng matibay na ebidensya dyan. The numbers, are you confident, Kong Benny? Kasi yun po ang isa sa pinag-uusapan din ngayon. Kung makukuha po ba yung 106 na kinakailangang boto para lumusot po sa plenaryo at maipasa sa Senado itong impeachment case. So considering po na yung 53 na bumoto nung Wednesday, I'm sure locked in na yon. Meron ba tayo nung kalahati? Meron ba tayo, may naririnig po ba kayo may mga iba pang kongresista na boboto rin po dito sa impeachment case? Yeah, I'm quite confident kasi look, unanimous yung pag-vote namin sa Committee on Justice, no? About 53 members, including those na tinatawag nating ex-officio members, no? Wala namang tumanggi, wala namang nag-oppose niyan. Paano matatanggi? Talaga yun ang plano nyo. Di ba? Halata naman kayo, yun ang mga talagang target nyo, si VP Sara. Pero nagtataka kami, hindi ka naman congressman, talo ka nga tapos ikaw pa yung nagbida-bidahan dyan. Di ba talo to? Tinalo ni Joey Uy. 1,000 votes ang nilamang dyan. Kaso nga lang, nagawa ng kwento. Napaupo. Tapos ngayon, siya pa nga mahilig kumahul dyan. Di ba? Yung matanda na yan, mahilig sa dila. Mahilig dumila. Aray mo. Hindi ito kung halimbawa matuloy itong botohan sa plenary, maybe tomorrow or the following day, Lunes or Martes mangyayari, at darating kuno, at darating daw sa Senado, malalaman naman natin agad-agad yan. So, kung kayo ay meron pa kayong gusto mangyari at manalo pa kayo, tantanan nyo na si VP Sara. Lumipat na kayo ng pesto. Makuha nyo man ang gusto nyo, mapatanggal nyo si VP Sara sa 2028. Landslide mangyayari dyan. Konti na lang pagtitiis ng mga Duterte. Ayan ang tandaan nyo. Yan, talaga mangyayari yan. So ngayon, mapunta tayo dito sa usapin. Nako, Makabayan Black, kayo pala mga tinuturo ng mga kasamahan nyo. Makabayan Black, ano ba?
Bakit kayo ang mga, kayo ang laging tinuturo? Oh, sino ba yung mga makabayan black na yan? Oh, yan si, puro attorney ba to? Mga attorney? Naku, dismi yung wala talaga, walang mangyayari pag ito yung mga, yan mga kabayan black, yan yung mga nag-file din ng complaint laban kay BP Sara, yung pangalawang complaint ata. Oh, ito, na isang tabi. Pero ngayon, may lumalabas na balita na sila ang nagpopondo. Ito, nakakatakot. Kinukuha sa gobyerno ang pondo para mag-recruit ng mga kabataan at dinadala sa mountain. So, itong mga ito, talagang dapat arestuhin na itong mga ito. Hindi kasi lumulutang ang pangalan. Sino ba nagsasabi? Yung mga na-recruit din nila na estudyante. Di ba, meron nga problema sa Negros ba yun? Ngayon, sila rin daw magtatanggol doon. Parang paiimbestigahan ata. Nako. Bakit gano'n ang Pilipinas? Pasok. I-recruit namin mula sa Holy Angel University, Angeles University Foundation, UP Diliman Extension Program in Pampanga, Don Honorio Ventura State University in Pampanga, at iba't ibang mga eskwelahan pa ng mga high school sa buong Pampanga at sa iba pang mga probinsya ng buong Central Luzon. So yung pong opisina na yun na sinasabi ko ay nasa likod ng Angeles City Library. Ngayon po, yung office na yun, pinondohan ng Kabataan Party List. Doon namin dinadala yung mga target recruits na mga kabataan at hindi pwedeng lumabas yung kabataan na nirecruit namin kung hindi siya nadoktrinahan ng maikling kurso sa lipunang Revolusyong Pilipino at hindi siya nare-recruit sa kabataang makabayan. So hindi siya, kaya yung sinasabing development center ng mga kabataan ay development center para maging isang komunista, para maging NPA. Kaya ilan po sa mga na-recruit namin doon sa youth center na yun kung tawagin namin, isa na ako doon, isa na yung ka-collective ko na si Guillermo Cadano, at yung iba pang mga na-recruit namin sa iba't ibang mga universidad ay naging NPA. Tama na yung pagpapang... Yan umamin na ho. So nagre-recruit sila. Hindi na pinapalabas. Pagkatapos ito hindi ho nagsisinungaling. Ngayon, bakit hindi pa aksyonan ng gobyerno? Hindi, pansinin nyo lang nakakapagtaka lang. Sa panahon ngayon, parang walang pakialam yung gobyerno kung mayroong mga ganyan, Pero sa panahon ni Tatay Digong, ubos-ubos sila Bawal lang kay Tatay Digong yung mga ganyan. Bawal. Kaya siguro naghihiganti, sabi ni Aling Ledesma, yung mga nag-file na impeachment complaint kay BP Sara, isang paraan nila para Ito ho ay hindi simpleng usapin to. Umaamin na ho sino ba ang nasa nasa likod ng mga pagre-recruit at pinopondohan pa. Ang masaklap, yung pondo galing sa gobyerno. Yung sinasabi ninyo na walang koneksyon, kami ang buhay na patunay, marami na ring mga patay na patunay na ang bumubuo sa Kabag o sa Makabayan Black Coalition na yan ay ang CPP, NPA, NTF. Hindi po kami magsasakripisyo ng aming buhay. Hindi namin ilalagay sa kapahamakan yung aming seguridad, yung kapayapaan ng aming pamumuhay. Kung hindi dahil sa kagustuhan namin na ilantad yung katotohanan. Kung tutusin po, after naming mag-surrender, pwede na kaming manahimik Kaso hindi kaya ng aming konsensya, yung cargo di konsensya namin. Hindi namin kaya na may mga tumatanis na magulang, hinahanap ang kanilang mga anak. May mga anak na nauulila, may mga magulang na nauulila, may mga mahal sa buhay na nauulila. Kita nyo yung mga binibiktima ng mga, pinag-aaral ng mga magulang, tapos nire-recruit ng mga Nakapal ng mukha ng mga leader dyan, Nandiyan pa talaga sila. Nasa loob pa talaga sila ng kamera. Alam nga naman, magsinungaling itong mga nabiktima nyo. Diba? At pinatunayan na yan ni Ka Eric. Diba si Ka Eric na rin ang living legend dyan na talagang yan ang mga, yung mga tao dyan. Kilala niya yan kung sino mga leader ang gobyerno, wala. Parang nagtatanga-tangahan na lang ata, sabi ni Aling Ledesma. Bakit naman ganun? Di ba?
Tapusin nyo kung dapat tapusin ang usapin. O kung parang wala na ma-recruit. Yun lang naman eh. Parang wala na silang ma-recruit. O eto, bigyan natin. Ano yung opinion? Hati ba yung ni Congressman Eli Santamariano sa San Fernando patungkol dito. Pero kung ako tatanungin dito dahil nakita niya yung mga kamanggagawa. Sorry ano ba yung sigaw ng mga kamanggagawa na hinahawakan ni Kong Eli? Kasi kung yun, tsapwera niya at pinaglalaban niya yung kamanggagawa, tapos ang sigaw ng kamanggagawa ay Duterte, alangan naman yung bitawan ang kamanggagawa. Kaya hati pa ang opinion niya. Alamin natin. Lipat na sa plenaryo yung impeachment, di ba? Dadalhin na impeachment ni VP Sara. Ano po bang pulso nyo dyan sa Kongreso? Kayo po ba decided na rin sa inyong magiging boto? Kami po sa kamanggagawa, actually kanina tinanong din po ako niyan kasama ko yung mga leaders ng mga manggagawa. We are conducting our consultation with our leaders kung paano ang treatment kasi party list po kami. So our vote na ikakas doon sa plenary discussion about the impeachment should reflect the will of our constituents. So kaya ang kaya ang lumalabas diyan accountability is very important for the workers. Tapos tignan natin yung merits according dun sa ire-report ng Committee on Justice. Hindi kasi ako member ng Committee on Justice, so we are awaiting the committee report. And then from there, doon kami mag-intervene o boboto sa ire-report ng Committee on Justice. Sa pulso naman sa House po, hindi ko masabi kasi minority kami. Pero meron pong mga usap-usapan na may mga kumbaga nagsusulisit na Aroy. ano bang boto mo? May mga ganun. Sa akin wala pa hong Sa akin wala pa hong lumalapit kung anong boto ko Uy, linawin natin yung solicit. Speaking of lumalapit. So dahil may mga lumutang nito nakalipas sa mga araw tungkol sa may mga lumalapit para kapalit yung boto. Can we confirm that Congressman Eli or part yan nung nung kanilang warfare, political warfare para mag-away-away sila? Kasi sa amin po walang lumalapit, walang nakikipag-usap. Pero may mga umiikot nga na ganyang balita. Pero nung kinausap ko naman yung mga kaibigan ko doon sa loob ng house, dinideny naman nila na may ganyan na bumoto ka, kapalit ng ganito, ng project mo, etc. So wala namang na-confirm pa na ganun. But definitely dapat hindi natin alisin yan sa equation. Pero ito Kong Eli, boss, amo manager, kasi ang sigaw ng mga manggagawa, 'di ba, sinisigaw nila laban dito sa pangit na pamamalakad ng gobyerno. Tama? So, gusto namin malaman kung ano ba yung stand. Stand mo na lang. Kasi kung ang nagiging stand mo ay tulungan ang kamanggagawa at ang sinisigaw ng mga kamanggagawa ay patalsikin na o hindi naman tamang right yung patalsikin. Ano bang maging sibakin itong mga tumataas na presyo ng mga gasolina at mga presyo ng mga bilihin. Sibakin yan. O ano ba yung stand mo doon? Kung halimbawa against sila sa mga pamamalakad ng namumuno o panggulo ngayon. Yun lang ang aming katanungan. Sana naman mabigyan ng linaw at sana kung ang kamanggagawa ay talagang yun nga na sinusuportahan mo, pag nagsalita sila, suportahan mo rin siguro sila kung sino yung stand nila. Ganun lang yung tanong ni Aling Ledesma. Dito tayo mapunta naman tayo shoutout segment. Nako, ito na yung mga kagustuhan ng ating mga kababayan mula naman kay simulan natin dito yung shoutout segment natin. Mula kay Arlene Kayanan, shoutout po sa inyo. Happy Sunday din. Jesus Valdepeña, shoutout po sa inyo. At Lancris Jace, shoutout po sa inyo. At Damanusan, shoutout po. Julia Sugiyama, shoutout po sa inyo. At Marcas Tanyas,
2330, shoutout po sa inyo. Alexander Juliano, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po. Mary Rose Culyata, shoutout po sa inyo. Maris Malaya, nanonood siya na mula sa Taiwan, shoutout po. Richel Panerio, shoutout po sa inyo. Mikael Eustaquio, shoutout po. Solidad CM, shoutout po sa inyo. Romul Do Vinigracia, shoutout po sa inyo. At Wayne Patri Salmo, shoutout po. Neil Ebayron, shoutout po sa inyo. Fisa San, shoutout po. Winnie Quadera, shoutout po sa inyo. Sonia Boha, shoutout po. Gingery Lorissimo, shoutout po sa inyo. Galliano Jonathan, shoutout po. Marcus Q4L, shoutout po sa inyo. Bukari Kalang, shoutout po. Kay Ibab, shoutout po sa inyo. RB Buwan, shoutout po. Edgar Gonzalez, shoutout po. Jubit Bulasa, shoutout po sa inyo. Jocelyn Villapro Prudente, shoutout po sa inyo. Jipa Hotal, shoutout po sa inyo. Adigilikap, shoutout po sa inyo. At Super Pakwan, shoutout po sa inyo. Jesse Bustillo, shoutout po. At Lee, shoutout po sa inyo. Josephine Nunez and Jeff Perano. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin. Oo, dagdagan ho nyo yung pagka-comment para mabasa ko kahit siguro mga 3 comment para sunod-sunod. Sabihin nyo taga saan kayo, para mabasa natin. Minsan kasi natatabunan eh. Hanggang sa muli ang ating paglalambing. Bye-bye! Like and share!